Hindi ako mag-i-invest ng pera dito sa mga online investment scams na 'to. Pero invested ako dito sa story ng alleged scam issue ng mag-asawang Yexel Sebastian at Mikey Agustin. So yun na nga, na fresh pa din itong alleged scam issue na 'to sa mag-asawang Yexel at Mikey na ngayon daw ay nasa Nagoya, Japan na according sa CNN Philippines. Pero before tayo mag-proceed, disclaimer lang, itong content na to ay based lang kung ano yung mga nakapanood ko at nababasa online. So ilalagay ko na yung mga screenshots dito sa post na to para safe tayo. And huwag kalimutang mag-follow sa page ko para update kayo sa hot issue na to. So ayun na nga, yung mag-asawa daw na si Mikey at si Yexel Sebastian ay nasa Nagoya, Japan na according sa CNN Philippines. Pero active pa rin naman yung Facebook page ni Yexel at nagpo-post pa rin siya ng messages sa kanyang mga followers. At mukhang nagpapalamig lang naman sila sa Nagoya, Japan. At mukhang may pasabog sila anytime soon. Pero marami pa rin talagang nambabash sa kanila dahil parang magmula nung sumabog yung scam issue na 'to, bakit all of a sudden bigla silang pumunta ng Japan. So parang sinasabi ng karamihan na tumakbo na daw sila kasama yung millions of investment sa kanila. Kawawa naman yung mga taong nag-invest, especially yung mga OFWs. May mga buntis daw na na-scam and karamihan daw sa kanila ay inutang pa yung ininvest dito sa casino business na 'to. So, kawawa naman. Pero bukod dito sa mag-asawa na 'to, ang hot issue ngayon ay merong isang Facebook page. Ang pangalan niya ay Bernadette C. Smith and mukha siyang madaming alam behind dito sa casino or investment business na 'to na pinag-invest ng madaming tao and isa nga sa mga parang referral nila or nag-refer sa kanila ay itong mag-asawang si Yexel at si Mikey. Akala ng karamihan itong si Yexel at si Mikey yung parang head nitong investment business na 'to. Pero ngayon nagalabasan yung mga post, yung mga revelation and according na din kay Yexel nung na-interview siya ni Tulfo na parang yun nga nagre-refer lang naman daw sila ng tao. Parang headhunter lang sila and madami silang mga bosses. May mga Chinese. Itong si Bernadette C. Smith na 'to ay marami siyang Facebook post na binabato at dinadamay yung mga maraming tao. Especially yung mga sikat na personalities like si Rosmar, si Miss Glenda na may-ari ng Brilliant, si MG, si Makagago, madami pang iba. So yun nga, habang sinushoot ko tong vlog na to, 1 hour ago, nag-post itong si Bernadette C. Smith. Hanapin niyo lang yung Facebook page niya kung gusto niyo makita yung mga pasabog niya. Sabi niya, Senate hearing laglagan na. Large-scale syndicated staffa no bill. Note, hindi lang kayo basta syndicated staffa kundi large-scale. And madami daw, ito yung mga sinasabi niyang sangkot daw dito sa investment scam na 'to. Like yung nabanggit ko kanina, si Makagago, Moymoy, Tokomi, Jomar, Talents, Yexel, Wamos, Postoyo, Zainab, and Makagwapo. Sabi niya, too many to mention. And meron din siyang mga specific post about nga dito daw sa CEO na Makinang. Ang makinang lang naman na CEO dito ay si Glenda de la Cruz ba yun? Yung may-ari ng Brilliant. And ayun nga, ang dami niyang dinadamay na pangalan. And again guys, nagbe-base lang ako dito sa pinopost ni Bernadette C. Smith. So, hindi pa naman confirmed itong mga post niya. So, ayun, wag muna tayong mag-conclude, wag muna tayong magbigay ng opinion hanggang wala pang lumalabas na result ng investigation. And meron ding post itong si Bernadette C. Smith nga na nakita ko na din sa Reddit. So, ganun na siya ka-viral ngayon. Medyo interesting lang talaga yung mga dinadamay niya. And as you can see dito, sabi, The Perfect Scam. Ayan. So, merong ITO twins ba to? Sila yung chairman, makinang treasurer. Ito daw si Glenda. Sabi nitong si Bernadette C. Smith. And meron silang different branches. Meron silang CC Fraud, Casino. Dito pumasok sila Yexel, si MG or Makagago, Talents, too many to mention, ayan. And si Pantoliana. Ito naman yung tinuturo ni Yexel na parang big boss nila. Pero marami pa palang mas higher dito sa Pantoliana Brothers na to.
And meron din silang celebs, vloggers, influencers like si Senyora, kami.com.ph, mga PR writers, yan, mga bayaran daw yan. And skincare industry, dito na papasok yung ano daw, sila Rosmar, mga ganun and mga love scam. Di ko na alam yung mga yan. Pero yun nga, napaka-interesting ng mga names na dinamay nitong si Bernadette C. Smith na 'to. Nakakagulat lang dahil hindi napaka-unexpected na madamay sila sa ganitong issue. And medyo nagulat lang din ako dahil sa recent post ko naman about dito sa card reading nitong psychic na si Jay Costura. So binasahan niya ng baraha itong si MG or si Makagago. And ayun nga, yung card reading niya ay nag-revolve around sa pera and nabanggit nga niya na parang may investment daw na sanalihan itong si MG and sobrang delikado dahil posible daw na mapahamak siya at yung pamilya niya, pwede silang pasukin sa bahay nila, mga gano'n. And sobrang siya daw yung madidiin sa issue na 'to kung hindi pa siya mag-quit as soon as possible. And hindi din daw sure kung may makukuha siya pabalik sa kung ano yung ininvest niya dito. So medyo nagko-connect yung card reading nito ni Jay Costura kay Makagago dito sa nilabas na pasabog ni Bernadette C. Smith nga since dinamay niya si MG dito. And naglabas na din ng statement si Glenda de la Cruz tungkol dito sa pagdadamay sa kanya nitong si Bernadette C. Smith. And ito yung official statement niya. Nilabas niya to noong October 13. Sabi niya, may mga nagkakalat ng mga fake news at malisyosong aligasyon sa internet tungkol sa akin at sa negosyo ng Brilliant na di umano ay kasangkot ako sa isang scam. Wala pong katotohanan at pawang paninira lamang po ang lahat ng ito. Patuloy po ang ating pagsusumikap sa pagbebenta ng ating mga produkto ng Brilliant Skin Essentials. Ito ang ating negosyo at pinagmumulan ng kabuhayan ng lahat ng mga empleyado at distributors natin. Patuloy po nating pangangalagaan ito. Dahil sa mga paninirang ito, nakikipag-coordinate na kami sa mga otoridad gaya ng NBI, PNP, CIDG at CICC para imbestigahan ang mga gumagawa ng mga fake news na ito at makapagsampa tayo ng nararapat na kaso sa korte. Mag-ingat po tayong lahat sa kung ano-ano mga kasinungalingan at walang batayang alegasyon na kumakalat sa social media. So again guys, hindi naman sure, hindi pa confirmed itong nasa list na damay daw sa scam according dito kay Bernadette C. Smith. So wag muna tayong mambash or wag muna tayong mang-cancel ng mga products or brands dahil mga allegations pa lang naman tong mga to. At sana talaga ay maaksyonan na itong scam issue na to since sobrang dami ng personalidad yung affected and for sure, katulad nung ginawa ni Miss Glenda, may kipag-coordinate din tong mga to sa government para naman mapabilis yung pag-investigate nila. Kasi somehow, kahit hindi totoo itong mga allegations na to, for sure nakaka-apekto pa rin to sa mga reputation nitong mga taong nasa listahan since lahat sila ay may mga names na inaalagaan at may mga online businesses din na super sikat kaya pwede ding maapektuhan yung sales nila dahil dito. And personally sa akin, magmula nung nag-vlog ako and meron din ako mga videos na nagte-trending, meron mga 2 million plus views. And nung nag-start din ako mag-vlog about dito sa scam issue na to, sobrang dami na din na tao na nagchat-chat sa akin kung open daw ba ako sa collaboration ng mga online games or casino games ata yun. Malaki yung bigayan per video pero hindi ko nire-replyan dahil baka soon masangkot ako dito, madama yung pangalan ko. And ayoko ding nagpo-promote ng mga online games na may na connected sa pera dahil for sure naman wala naman talagang nananalo sa mga ganyang online games. Yung mga online games na yan ginawa para kumita yung may mga may-ari and hindi sila ginawa para magpamudmud ng pera. So, talo ka talaga kapag sumali ka sa mga ganyang online games na nauuso ngayon. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa viral issue na to? Naniniwala ba kayo sa mga Facebook post nitong Facebook page na si Bernadette C. Smith? Sa tingin nyo, kailan kaya ma-resolve itong scam issue na to? Ngayon na palaki ng palaki yung issue
at padami ng padami yung mga sikat na personalidad na nadadamay dito sa scam issue na 'to. Comment down below. Yun lang muna for today's video. Thank you so much for watching, guys. Kung nagustuhan niyo 'tong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.